God blessed you with endless love in His divine grace. He welcomed us like this. Magandang araw, ako po si Chloe Joyce Binarbasa at kasama ko po si Klein Patrocinio, isa sa mga taga-Panayam, Angelo Humalsa na siyang nagsulat ng Daloy ng Panayam, Alea May Oblea at Kian Edward Paz na taga-sulat ng aming dokumento ng Panayam. At ang aming mga taga-edit na sina Karil Rapal, Jason Reyes Ontiveros at Rex Nevo. Ngayong araw, nais po naming magkaroon ng isang makabuluhang pag-uusap tungkol sa isang napakahalagang tema na tungkol sa pagkilala at pagkakaisa sa pagkakaiba ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang malalim na bahagi ng ating pagkatao at kultura. Sa isang mundo ng puno ng iba't ibang paniniwala, mahalagang maunawaan natin ang kahalagahan ng pagtanggap at paggalang sa mga pagkakaiba-iba. Sa pamamagitan ng panayam na ito, nais po namin tuklasin ang inyong mga pananaw tungkol sa pagkakaiba-iba ng pananampalataya. Pagkilala at pagtanggap, pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba at papel ng wika at kultura. Upang masimulan ang ating pag-uusap, maaari po bang magpakilala muna kayo? Ano po ang inyong buong pangalan at ano po ang inyong relihiyon? Ako po si Leonel Malcuesto po. Maaari po ba naming malaman kung ano po ang inyong relihiyon? Ako po ay born again Christian. Yun po yung aking religion. Marami pong salamat. Magandang araw po at salamat sa inyong oras. Sa ating talakayan ngayon ay tatalakayin natin ng iba't ibang aspeto ng pananampalataya at relihiyon. Layunin natin na mas maunawaan ng kahalagahan ng pananampalataya sa buhay ng bawat isa. Pati na rin ang mga hamon at oportunidad na dulot ng pagkakaiba ng mga relihiyon sa ating komunidad. Nais po naming malaman ang inyong pananaw tungkol sa mga sumusunod na tanong na magsisilbing gabay upang mas papalawak po ang ating pag-unawa sa mga isyu ng relihiyon at pagkakaiba po. Ang inyong mga kasagutan po ay makakatulong sa atin upang mataguyod ng mas inklusibo at mapayapang lipunan. Ang unang tanong po namin sa iyo ay, ano ang inyong naiintindihan sa salitang pananampalataya? Pananampalataya po, ito po yung sumisimbolo sa faith natin sa Lord. Bilang isang Kristiyanong born again Christian po, ito yung sumasalamin sa akin kung ba't ako naglilingkod sa Diyos. Bagamat hindi ko siya nakikita, pero meron akong pananampalataya na totoo siya. Yun po yung... Marami pong salamat. Pangalawang tanong po bakit sa tingin niyo po mahalaga ang pananampalataya sa buhay ng isang tao? Bilang isang tao po, napakahalaga ng pananampalataya kasi yung faith po natin, it represent yung pag-asa din po natin bilang isang individual na tao. So kung yung isang tao po is mawawala ng pananampalataya, ibig sabihin wala na rin siyang hope sa mga bagay-bagay na mangyayari sa buhay niya. Yun po. Marami pong salamat. Sa ito po ay ikatlong katanungan. Sa inyo pong palagay, bakit mayroong napakaraming relihiyon sa mundo? Siguro po may mga iba't ibang paniniwala kasi yung bawat relihiyon. For me, dumedepende sila dun sa mga paniniwala na meron sila. And kasi yung kada relihiyon may kanya-kanyang faith, may kanya-kanyang paniniwala. So, kaya sila dun dumidepende sa mga paniniwala nila, and at the same time, kung bakit mas dumadami yung mga relihiyon kasi napakaraming pinaniniwalaan ng iba't ibang tao. That's why for me, kaya maraming relihiyon. Kung ayos lang pong tanungin, ano po ba yung paniniwala na meron po ang relihiyon niyo? Sa amin po, born again Christian, inaano po namin ito na hindi as a religious activities or religion na organization. Ang lagi po namin sinasabi every time na halimbawa magkakaroon kami ng feeding sa isang lugar or
may mga pagkakataon na mag-i-evangelize kami. We represent yung pagiging born again Christian, pero mas nire-represent namin yung pagkakaroon ng ganap na relasyon sa Panginoon. Kasi 'di ba, kung isa-search natin sa Google, napakaraming religion ng bansang Pilipinas. Pero sa kabila ng dami ng religion, hindi pa rin nagbabago ang ating bansa. Pero isa lang kasi yung magiging kasagutan doon. Pag nagkaroon yung bawat isa ng ganap na relasyon sa Panginoon, doon magkakaroon ng pagbabago. Individual muna, susunod sa bansa natin. So, yun. Marami pong salamat. Para sa ikaapat na katanungan po paano nyo po maiiwasan ng mga stereotype at prejudice laban sa iba't ibang relihiyon? Ano po, paulit nga po ulit. Paano po natin maiiwasan ang mga stereotype at prejudice laban sa iba't ibang relihiyon? Siguro po paano ba? Yung mga mga halimbawa yung mga hindi po yung parang hindi po sinisiraan po yung mga yung mga paniniwala ng iba't ibang relihiyon. Okay po. Siguro po para sa akin irespeto na lang yung paniniwala ng iba. Kasi tignan niyo po bilang isang Kristiyano, naranasan ko po kasi nag-share ako ng Word of God sa street. May nakakasalamuha ako na iba rin na ibang religion na nag-share din sa akin. Kumbaga parang ganun. Ang mangyayari, magtatalo kaming dalawa. Kasi may tama siya dun sa faith na meron siya, may tama rin ako sa faith na meron ako. So mangyayari, parehas kaming may tama, hindi kami magkakaunawaan. Pero kapag nirespeto mo yung pananampalataya niya, nirespetuhin yung pananampalataya ko, siguro dun magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa bawat religion na meron. So yun. Maraming pong salamat. Para sa ikalimang katanungan bilang isang individual, ano po ang mga simpleng bagay na maaari nating gawin upang maisulong po natin ang pagkakaunawaan sa pagitan ng mga relihiyon? Siguro pinaka-besting pa din yung pagmamahalan. Mahalin yung bawat isa kahit na kasi yun, hindi dapat tayo magkawatak-watak dahil sa relihiyon Halimbawa, magbabanggit lang po ako ng ibang religion Iglesia ni Cristo, Katoliko, ganto, ganyan. Though may mga iba't ibang faith yung mga yun, pero isa pa rin naman yung magbubuklod pag binasa po natin yung Biblia Yung pagmamahalan pa rin sa bawat isa. Kasi isa yan sa utos sa Bible Mahalin yung kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa Diyos. So, for me, magkakaroon ng ganun kagaya po ng tanong ninyo kapag magmamahalan lang po. Mahal lang po natin yung bawat isa. Marami pong salamat. Para po sa ika-anim na katanungan paano po natin maaaring gamitin ang wika at kultura upang magtaguyod ng pagkakaunawaan? Siguro po para magkaunawaan, ayun po, tangkaligin yung sariling kultura natin at the same time, yung wika talaga natin yung mas gamitin po natin bilang isang Pilipino. Kasi, di ba nowadays po, napakaraming mga wordings na naglipa na, opa, mga ganyan. Mas minsan tinatangkilik natin yung ibang wika more than sa wika na meron tayo. Pero kung babasihan natin, kung gagamitin pala natin yung mga malalalim nating salita is mas lalo tayong magkakaunawan kasi mga Pilipino yung makakaunawa po. For me, yun po yung sagot. Okay po. Kung maaari lang po, may konting katanungan lang po ako. Paano niyo po nagagamit ang wika at kultura sa inyong relihiyon po? Like sa born again Christian po? Sa wika po, tsaka sa kultura, may mga pagkakataon po, halimbawa kasi ako po sa church, drummer po ako. So pumapasok po yung kultura doon, nagkakaroon kami ng lineup na Filipino dance, mga ganun po. So yun po yung mas nagagamit namin. The same time, syempre po, mas inaawit namin yung wikang meron tayo more than sa mga banyagang awitin po ng mga Christian song na pwede po nating awitin. So yun po. Marami pong salamat. Para sa ikapitong katanungan po sa inyo pong palagay, mahalaga po ba ang relihiyon sa isang komunidad at bakit? Napakahalaga po ng isang relihiyon sa isang komunidad. Kasi kung titignan natin, kung yung isang bansa o isang syudad na lang, sabihin natin walang kinikilalang Diyos, walang nagtuturo ng salita ng Diyos, anong mundo yung meron tayo? Di ba? Pwedeng maaring napaka-worse kasi
hindi nila malalaman yung truth na dapat hindi pala pumatay. Dapat pala nire-respeto yung salita ng Diyos, dapat pala nananalangin. Kung walang religion na magtuturo nun sa bawat lugar or bawat bansa, napaka-worst ng bansa. That's why napaka-importante yun kasi yun yung magbibigay sa atin ng kaliwanagan patungo sa pagkilala po sa Diyos. Ma- Marami po. At para po sa ikawalong katanungan, ano po ang inyong mga ideya kung paano natin may papabuti ang pagkakaunawaan sa pagitan ng mga taong may iba't ibang pananampalataya? Ano po ulit? Paulit nga po ulit. Okay po. Ano po ang mga ideya kung paano po natin mapapabuti ang pagkakaunawaan sa pagitan ng mga taong may iba't ibang pananampalataya? Siguro po alamin natin yung paniniwala din ng iba. Kasi doon natin sila mauunawaan eh. Di po ba? Kasi the more na alam lang natin yung religious natin or yung paniniwala natin, sa atin lang yun. Pero kung uunawain din natin yung pananaw ng iba at pananampalataya ng iba, siguro mas magiging kakaibang bagay din yun sa atin. So, yun po. Marami pong salamat. Para po sa ika-siyam na katanungan, paano po nakakaapekto ang iyong relihiyon sa iyong pang-araw-araw na buhay? Siguro po nagkakaroon ako ng ganap na pagkatakot sa Diyos. Isa po yun. Kasi di ba, ako po bilang isang tao, may mga pagkakataon na everyday nagkakasala tayo eh. Tama po ba? Daway nga lang tumingin ka sa mga tao na mahalin na tingin or kahit sa isipan mo magbitaw ka ng pangit na salita, nagkakasala na po tayo. So, kapag ganun pong bagay is mas nakikita natin na dapat magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Kasi iba po yung takot ka lang sa meron kang banal na takot sa Diyos. So, yun po para maiwasan yung pagkakasala sa bawat tao. Marami pong salamat. Para po sa ikahuling katanungan namin sa inyo, ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan niyo po mula sa inyong relihiyon? Yung magkaroon ng ganap na relasyon po sa Diyos. Kasi lahat po ng bagay sa mundo is, natutunan ko po lahat ng bagay mawawala mapaparang. Pero yung pag meron kang ganap na relasyon po sa Panginoon, mananatili po yun kailan pa man sa buhay. So, yun po. Marami pong salamat. May katanungan lang po ako saglit. Ilang taon na po kayo naging born again Christian po? 11 years na po. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa inyong mga pananaw at oras na inilaan para sa aming panayam. Ang inyong mga kasagutan ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa ating mga katanungan, kundi nagpapalawak din ng ating pangunawa tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya at relihiyon sa ating buhay at komunidad. Mahalaga po na magpatuloy tayo sa pagpapalaganap ng paggalang, pagtanggap at pagkakaunawaan sa kabila ng mga pagkakaiba-iba. Sa ating bawat hakbang, maaari nating gawing gabay ang mga aral na natutunan natin mula sa ating pananampalataya at kultura upang magtaguyod ng isang mas inklusibo at mapayapang lipunan. Maraming salamat po muli at naway magpatuloy ang ating pagtutulungan para sa mas magaan at mas mabuting bukas para sa lahat. Maraming salamat po. Marami pong salamat. Thank you po. God bless po. Thank you po. Ingat po. Ingat Bye po. Bye po. God bless. LZ